Corinthians 8:6. Okay, verse 6. Ready? Go. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and the one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Tayong lahat ay yumuko, tayong lahat ay pumikit at mananalangin tayo. Sandaling katahimikan lang, pasasalamat natin sa Diyos. Ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon sa panibagong umaga na binigay niyo po sa amin na kami muli ay magkatipon-tipon para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Lord sa inyong kabutihan sa aming mga buhay na kami po ay nakaabot pa sa linggong ito at sa buwan na ito sapagkat kayo po ay mabuti sa aming buhay. At Lord, pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin ang Diyos, Banal na Espiritu po ang mag-guide sa amin at magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, maaari nang maupo ang bawat isa. And muli, Happy Lord's Day sa ating lahat. At welcome po sa bawat isa. Okay, dito sa ating binasa, naalala nyo ba yung topic natin nung nakaraan? Sino nakaalala nung topic natin nung nakaraan? Nung nakaraang Sunday? About kanino? About sa Panginoong Hesukristo. Napag-aralan natin. Ready na ba makinig, kids? Ready na makinig? Napag-aralan natin na si Jesus Christ, siya ay Siya ay Diyos. Tama ba? Naalala niyo yun? Napag-aralan natin nung nakaraang Sunday that our God or si Jesus Christ, He is God. Okay, hindi na sabi ko nga sa inyo kanina nung nakaraang Sunday na ang pagka-Diyos ng Panginoong Kristo ay hindi na dapat natin yan questionin pa. Pero bakit natin kailangan ituro? Sapagkat merong mga simbahan or merong simbahan na nagtuturo na si Jesus Christ daw ay hindi Diyos. Okay? Halimbawa na dyan yung INC, yung iglesia. Kung nakapasok na kayo sa iglesia at maririnig nyo doon, sinasabi na si Jesus Christ ay hindi Diyos. So, si Jesus Christ ay tao lamang. Yun ang nila. Yun ang tingin nila batay sa pag-aaral nila ng salita ng Diyos. Tama? Pero dito, sa atin, naniniwala tayo na si Jesus Christ, siya ay Diyos. Amen? Lahat tayo dito, amen? No question, okay? Pag binasa pa natin yung salita ng Diyos, makikita natin ang Panginoong Kristo, siya ay nagpapagaling. Tama? Siya ay nagpapagaling. Ano pa? Siya ay nagbibigay ng pangangailangan. Di ba, gumagawa pa nga siya ng himala? Limbawa, yung 5 tinapay at 2 isda. Ilan na nakakain nun? Nalala niyo yung kwento na yung kids? Ilan yung nakakain nun? Sa 5 tinapay at 2 isda. 5,000 men, katao. Dami. 5,000 men. Diba? May isang bata lang, may dalang 5 tinapay at 2 isda, tapos pinag-pray ng Panginoon, dumami. Diba? So ano pa? Nagpagaling siya ng bulag, yung bulag nakakita, yung bingi nakarinig, yung lumpo nakalakad. Kaya makikita natin, hindi kayang gawin ng ordinaryong tao yun. Tama? Yung ganon. Lalo na yung maghimala. Diba? Ang tanging pwede lang makapaghimala ay ang Diyos natin. Tama? Kaya sa atin, batay sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, we prove and we can prove sa pamamagitan ng salita ng Diyos that Jesus Christ, He is God. Amen? So, no question about that. Okay? Kaya natin to itinatapik kasi para hindi tayo malito. Sabi ko nga sa inyo, sa buong mundo, napakaraming simbahan. Ilang simbahan meron nga sa buong mundo? 55,555 churches all over the world. Pero ilan yung tinatag ng Panginoong Kristo? Isa lang. So, kumbaga nakakalito, saan nga ba ako magsisimba, di ba? Yung iba, hindi nila alam. Kaya nga yung iba, pinapasok yung ibang simbahan eh. Kaya pag may mga nakausap ako, marami na akong napasukan, pastor, nakapasok na ako sa ganito, ganyan. So, kaya yung iba, nalilito. Kasi iba't ibang simbahan yung pinapasok. Pero alam nyo ba, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo malilito sa turo
kung ang hawak natin ay ang Biblia. Yung hawak nyo ngayon, yan ay salita ng Diyos, at yan ay hawak nyo ngayon sapagkat tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo maligaw, tama? May simbahan din na nagbabawal, pinagbabawal ang Biblia. May ganun ding simbahan. Di ba? Anong simbahan yon? Yun pa rin, INC pa rin. Di ba? Pag pumasok ka sa simbahan, tingnan nyo, yung mga tao dun walang Biblia. Kasi sabi nila, bakit ang magbabasa lang daw ay yung nasa harap kasi baka hindi daw maintindihan pag kayo yung nagbasa. Ganun sila. Ganun. Tayo, hindi ganun, tama? Minsan, meron nun mahirap na words sa Biblia, pero hindi ibig sabihin na wag na nating basahin kasi mahirap unawain. Hindi ganun. Kaya nga, meron tayong banal na espiritu. Anong trabaho ng banal na espiritu sa atin? Di ba? Tagapagpaalala, tagapagturo. Sabi ng Biblia, siya ay teacher natin. Kaya pag nagbasa tayo ng Biblia, nauunawaan natin yung salita ng Diyos. Tama ba? Sabi ko sa inyo, pero pag may hindi tayo maunawaan, pwede naman tayong tumingin sa dictionary, di ba? Ano kayang ibig sabihin nito? Or pwede tayong magtanong sa pastor or kanino man kaibigan natin para mas maunawaan natin ang salita ng Diyos. Hindi excuse yun para hindi na tayo magbasa ng Biblia. Kasi yung iba, ayokong basahin yan. Bakit? Malalim. Di ba yun yan? Yan sinasabi nila, malalim, matalinhaga ang Biblia. Hindi ko maunawaan. Pero alam nyo, hindi excuse ang hindi maunawaan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung taong tumanggap sa Panginoon, tayo ba tumanggap na sa Panginoon? Amen, ligtas na tayo. Sabi ng Biblia, meron na tayong Holy Spirit sa ating puso. Tinatakan na tayo ng Banal Espiritu. Kaya yung Banal Espiritu, ang trabaho niya sa atin, magpaalala, magturo. Kaya pag nagbasa tayo ng Biblia, nauunawaan natin ang salita ng Diyos. Amen? Kasi siya yung nagtuturo sa atin. Kaya alam nyo ba, the best teacher is the Holy Spirit. Okay? Pero, yung hindi tumanggap sa Panginoon, sabi ng Biblia, wala siyang Espiritu ng Diyos, wala siyang Holy Spirit. Kaya kahit anong basa niya ng salita ng Diyos, hindi niya maunawaan. Kaya alam nyo ba, meron ngang mga nagbabasa ng Biblia na nababaliw pa eh. Alam nyo kung bakit? Kasi pilit nilang unawain, pero hindi nga sila ligtas. Bakit? Kasi wala silang Holy Spirit. Walang magiging teacher sa kanila. Tama? Pero tayong mga tumanggap sa Panginoon, tayong mga ligtas na, meron na tayong Holy Spirit sa puso. Diba? Kaya nga alam nyo, ang Holy Spirit, ang trabaho niya, sabi ko nga sa inyo, magpaalala, magturo. Yan ang trabaho ng Banal na Espiritu sa atin. Amen? Kaya bawat isa sa atin, kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon, meron ka ng Holy Spirit. Amen? So, na-prove na natin. And maraming text sa Biblia, nabasa natin nung nakaraang Sunday, we prove that the Lord Jesus Christ, He is God. At ano yung unang binasa natin dun sa John 1:1? Tama? Sa John 1:1. Ano nakasulat doon? Recall lang natin. John chapter 1, verse 1. Okay. Para mas maunawaan natin. Kasi, oo nga, no question about that Jesus Christ is God. Pero syempre, kailangan natin ng pruweba, ng ebidensya sa Biblia na magpapatunay na ang Panginoong Jesucristo nga, siya ay Diyos. Tama? Kasi, sabi ko nga sa inyo, may mga nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Siya ay tao lamang. Pero, kailangan nating i-disprove yun. Kailangan nating itama yun sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay, sa John chapter 1 verse 1, nagre-review lang tayo para mas lalo natin maunawaan. Okay, nakita na po ba? John chapter 1 verse 1. Okay, basahin natin. Ready? Go. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay, tignan nyo maigi In the beginning was the Word. Take note, yung salitang Word. Di ba? Yung word na yon, ano spelling nun? W-O-R-D. Big letter yung W. Tama? Tignan nyo. And the Word was with God. At yung salita ay kasama ng Diyos. Tama? And the Word was with God. Ito pang maganda. And the Word was God. At ang salita ay ang Diyos. So yung salita mismo, siya ay Diyos. Tama? Ngayon, ano nangyari sa salita? Tingnan natin sa verse 14. Okay.
makikita natin dito na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos. Again, verse 14. Basahin natin. Ready? Go. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So sinabi sa verse 14, tingnan nyo, and the Word was made flesh. Ano sa Tagalog nun? At ang salita ay naging laman. Ibig sabihin ng naging laman, ito, tayo, nasa laman tayo. Ibig sabihin, yung salita ay naging laman. So, sino nga ang salita? Diyos. Tama ba? Sa verse 1 and 2, nakita natin na yung salita, siya ay Diyos. Tama? At sa verse 14, sabi ng Biblia, yung Diyos o yung salita ay naging laman. So, the question is, sino yung Diyos na naging laman? Sino yung Diyos na nagkatawang tao? Si Jesus Christ. Tama ba? Ang Panginoong Hesukristo. So, that is one of the proof texts that Jesus Christ is God. Amen? So, sabi ko sa inyo, hindi na natin dapat kailangan pagtalunan pa na si Kristo ay Diyos. Naniniwala tayo dyan. Pero syempre, kumbaga sa math, alam natin na yan yung sagot, pero kailangan natin ng solution. Tama ba? Tama ba? Halimbawa, 1 plus 1. Anong sagot? 2. Alam natin na 2 ang sagot. Pero syempre, paano natin mapapatunayan na 2 ang sagot? Kailangan ng solution. Tama ba? Kahit gaano kadali yan, halimbawa sa math, exam na kailangan with solution. Diba? 1 plus 1, madali lang naman yan, equals 2. O alam naman na 2 ang sagot, tama? Obvious naman yan. Pero mali ka pa rin. Bakit? Walang solution, di ba? Alam nyo, ganun din sa salita ng Diyos. Okay? Naniniwala tayo na ang Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos. Pero syempre, kailangan natin ng pruweba sa Biblia. Kasi alam nyo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng tinuturo dito sa church, kailangan may pruweba tayo sa Biblia. Pero kung salita lang ako ng salita dito, dada lang ako ng dada dito, kung wala naman sa Biblia, pwede kayong hindi maniwala. Tama? Pero as long as na nasa Biblia, kasi the Bible is our final authority. Dito tayo nakabase sa kung anong sinasabi ng Biblia. Kaya kung sinabi ng Biblia na si Kristo ay Diyos, then maniniwala tayo. Tama? And then, tingnan din natin sa Genesis chapter 1. Ayan, isa din sa pruweba ito na ang Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos. Okay, Genesis chapter 1. Nagre-review lang tayo kasi nung nakaraang Sunday, napag-aralan na natin ito. Okay? Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Okay, verse 1. Okay? So, yung pag-aaralan natin naman sa umagang ito, tapos na tayo nung nakaraang Sunday, Jesus Christ is God. And then pangalawa, pag-aaralan natin ngayong Sunday is, we will prove that the Father is God. Di ba tatlo yan? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So si Jesus Christ, He is God, at napatunayan natin sa Biblia yan. Okay, review lang natin. Tingnan nyo sa Genesis chapter 1, verse 1. Basahin natin. Ready? Go. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay, sabi dyan, sa pasimula pa lamang, ang Diyos ay naglikha ng langit at lupa. In the beginning, God. So, sino yung naglikha? Ang Diyos. Tama? So, sinong Diyos siya? Siya ba yung Holy Spirit? Or siya ba yung Father? Or siya ba si Jesus Christ? Paano natin malalaman? So, sinong Diyos yan? Okay, Hebrews chapter 1. Okay? Sa Hebrews chapter 1. Para ma-prove natin that Jesus Christ, He is God. Hebrews chapter 1. Okay? Verse 3. Hebrews 1:3. Okay, basahin natin. Ready? Go. Who, being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. So dito,
tignan niyo yung salita na to Sinabi dito ng Biblia sa verse 3. Sabi diyan, upholding all things by the word of His power. Ang galing, no? Sabi ko nga sa inyo, napag-aralan natin yung gravity nung nakaraang Sunday, di ba? Bakit yung mga bagay dito hindi lumulutang? It's because of gravity. Kung walang gravity, sabi ko nga sa inyo, hindi maganda tignan. Nakalutang tayong lahat dito, no? As nakikinig kayo dyan, nakalutang kayo. Ako nagsasalita, nakalutang, di ba? Tapos pag nag-CR ka, di ba? May lulutang doon. Di ba? Makikita natin na hindi maganda yung pag walang gravity, tama, lalo na dito sa atin. Kumbaga, nagiging in order yung bawat isa. Pero alam nyo ba, kung sino ang nagkokontrol, lalo na nung naglikha ang Diyos. Anong nilikha niya sa verse 1 ng Genesis 1? In the beginning, God created the heaven and the earth. Pero, ang galing ng pagkalikha niya sa pamamagitan lamang ng salita. Tama ba? Sa Genesis 1, pag binasa mo yun, di ba nabasa na natin minsan yon, yung Genesis chapter 1? Anong sinabi ng Biblia? Sa Genesis 1, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Di ba, princess? Yan nyo lang siya. Pero nakikinig yan. Oh, ganyan lang yan. Ganun talaga ang mga bata. No? So, naglikha ang Diyos. Anong una niyang nilikha? Diba, sinabi niya, and let there be light. And there was light. Okay? Naglikha siya at sinabi niya lang, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Ang galing, no? Nagkaroon ng tubig. Pero sabi ko nga sa inyo, nung tao na yung nilikha ng Diyos, special na yan. Tama ba? Amen? Special na yan. Bakit? Kasi, hinulma ng Diyos. Okay? Hinulma ng Diyos. Sino? Sinong hinulma ng Diyos? Yung tao. Diba? Paano niya hinulma? Kumuha siya ng putik, tapos hiningahan niya. Nung paghinga niya sa tao, ano nangyari? Nabuhay sino nabuhay? Ang tao. Una si Adan yun tama? Tapos, nung nakita ng Diyos na malungkot si Adan, sabi ng Diyos, hindi maganda na iisa lang si Adan. Kailangan gagawa tayo ng partner niya. Kaya nung pinatulog si Adan, kinuha sa tadyang, tama, si Eva at pinorma. Yung paghinga ng Diyos, yun na si Eva. Kaya si Eva at si Adan. Amen? So, ganun naglikha ang Diyos. Kaya dito sa Hebrews chapter 1, tingnan natin, verse 3, Hebrews 1:3, sabi dyan, upholding all things by the word. Tingnan nyo by the word of His power. By the word of His power. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Isipin nyo upholding all things. Upholding all things. Okay? Upholding all things. Ano ba pag sinabing upholding? Ano pag sinabing upholding? Ibig sabihin, upholding, nakaangat, tama? Nakaangat. Isipin nyo yung solar system natin. Ang galing, no? Ng pagkalikha ng Diyos. Ang solar system ba natin nakapatong? Nakapatong sa isang table? Nakapatong sa isang malaking lupa? Hindi, no? Ano yun yung sinasabi ng Biblia na upholding all things by the word of His power. Sa pamamagitan ng kanyang salita. At sinabi doon, of His power. Kaya yung salita niya, makapangyarihan to Tama ba? Kaya nung paglikha, nung sinabi niya, at nagkaroon agad, ganun ka makapangyarihan, ang salita ng Diyos. Okay? And then tignan natin sa verse 8. Ito na. Dito na natin mapapatunayan na ang Diyos na sinabi sa Genesis 1:1, siya ay Diyos. Si Jesus Christ yon. Genesis, sa Hebrews 1:8, verse 8 na tayo. Sabi dito, basahin natin. Ready? Go. But unto the Son, He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. Ito, tingnan nyo, sabi sa verse 8, but unto the Son. He saith, sabi niya sa anak. Sino nga yung anak? Big letter yung Son dyan tama? Big letter S. Sino yung anak? Si Jesus Christ. Sabi dyan, but unto the Son, He said, sinabi niya sa anak, Thy throne, ano sabi? Thy throne, O God. So, sinabi niya sa anak,
ang iyong trono, O Diyos. So yung anak, sino? Si Jesus Christ. Tapos tinawag siyang God. Tama? Thy throne, O God. Ang iyong trono, O Diyos. So, sinabi sa anak, sino yung anak? Si Jesus Christ. At sinabi kay Jesus Christ, ang iyong trono, O Diyos. So, dito, makikita natin, mapuprove din natin, that Jesus Christ is God. Amen ba? Amen. We prove that. Kaya itong church natin, naniniwala ito na si Kristo, siya ay Diyos. Yan ang paniniwala natin. Bakit ko nga ito sinabi sa inyo? Ayon sa Biblia, sapagkat merong mga simbahan na nagtuturo na si Kristo ay tao lang. Si Kristo ay hindi Diyos. Sino ngayon nagtuturo ng ganon? INC. Pag makakita kayo ng INC, tanong nyo sila, anong paniniwala nyo? Sa amin, si Kristo Diyos lang. Si Kristo tao lang. Ganon sila. Pero sa atin, na-prove natin sa pamamagitan ng Biblia. At sabi ko nga sa inyo, sa kanila, walang Bible. Sino lang ang magbabasa? Yung nasa harap. At, hindi pa nga Bible yung binabasa nun eh. Kung makakita kayo ng pasugo, alam niyo yung pasugo? Yun yung gawa nila. At yun yung binabasa nila. Hindi yung Biblia. Kaya mag-ingat tayo sa mga tandaan nyo, hindi lahat ng simbahan, hindi natin sila sinisiraan. Hindi natin sila binabanatan. Ang pinag-aaralan natin dito, ano ba yung katotohanan? Kasi yung katotohanan yung dapat natin malaman eh. Tandaan nyo, may mga iba nagsasabi na, dito na ako namulat, pastor, dito na ako mamamatay. Ako, marami na akong nakakausap na ganyan eh. Ako, pastor, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Pero ang tanong, paano kung yung kinamulatan natin ay mali? Diba? Kasi alam nyo, hindi lahat ng kinamulatan natin ay tama. May mga iba tama. Pero pagdating sa katuruan, kailangan nating malaman ano ba talaga yung tama. Ako, namulat ako sa isang katuruan na para maligtas, kailangan magpakabait. Kaya anong ginagawa ko? Lagi akong nagpapakabait, panay akong gawa ng kabutihan. Pero nagtataka ako, kahit anong gawa ko ng kabutihan, minsan nagkakasala pa rin ako tama? Kahit na anong sikap kong gumawa ng kabutihan, nagkakasala pa rin ako sa isip. Nagkakasala pa rin ako sa gawa. Pero nung nakita ko sa Biblia, hindi pala kabaitan ang makapagdadala sa langit. Bakit? Kasi hindi sa lahat ng oras mabait tayo. Tama? Ngayon mabait ka. Maya-maya nag-iisip ka na hindi maganda sa kapwa mo. Di ba? Ngayon mabait ka. Maya-maya nakagawa tayo ng hindi maganda. Lahat tayo aminado sa ganyan. Ako aminado rin ako na halos araw-araw nagkakasala ako. Minsan sa isip pa nga lang eh. Tama? Pag naglaro yung isip natin, nagkakasala tayo. Kaya sabi ng Biblia, wala ni isang matuwid sa mundong ito. Lahat tayo nagkakasala. Kaya lumalabas, ayon sa Biblia, hindi kabaitan na makakapagdala sa atin sa langit. Pero, maganda na maging mabait, tama? Okay yan. Pero hindi yan sapat. Hindi yan paraan para mapunta ka sa langit. Ano ang paraan para mapunta tayo sa langit? Manampalataya sa Panginoon. Tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa ating puso. So, anong kinamulatan ko dati? Sabi ko nga sa inyo, nung bata ako, namulat ako sa mundong ito para mapunta sa langit, kailangan magpakabait. Pero nung inaral natin yung Biblia, nakita natin, kasi ito, salita ito ng Diyos. Alam nyo ba, itong Biblia, ito ay love letter sa atin ng Diyos. Tama? Sino sa inyo nakatanggap na ng love letter? Sino? Wala pa? Girls. Sino? Diba, alam nyo ang love letter? Ito ay ano bang ginagawa sa love letter? Diba, binabasa? Diba, iniingatan? Diba? Lagi mong binabasa, no? Pag love letter, no? Laging binabasa. Alam nyo, ganun din sa salita ng Diyos. Amen? Ito ay lagi nating binabasa kasi love letter ito ng Diyos sa atin. Kaya salamat sa Biblia, napalaya tayo sa maling katuruan. Okay? At isa sa katuruan doon, yung katiyakan ng kaligtasan. Na alam natin, para maligtas, magpabautismo, magpakabait. Pero ayon sa Biblia, ano palang paraan? Ano palang paraan? Manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen? Gising pa tayo? Amen.
Nakakapakinig pa. Amen. Salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Kaya kung kayo may Biblia kayong hawak, magpasalamat kayo, Lord, salamat sa inyong salita. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, hindi tayo mapapalaya mula sa mga maling katuruan. Amen? So, Jesus Christ is God. Then pangalawa, itong topic natin sa umagang ito, the Father naman. Tapos na tayo, the Son, Jesus Christ is God. At sabi ko nga sa inyo, napakaraming verses dito sa Biblia na nagpapatunay na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Pag nagbasa kayo sa bahay nyo, nagbasa kayo ng Biblia sa bahay nyo, mababasa nyo rin yan. Kaya hindi na natin kailangang isa-isahin pa. Kasi it's obvious. Tama? Nabasa na natin, ilang verses pa lang, tama? Na-prove na natin that Jesus Christ is God. Ngayon naman, we can prove that the Father is God. Okay, anong verse? Tingnan nyo, makinig po Anong verse sa Biblia na nagsasabi na ang Diyos, Ama, ay Diyos? Na ang Ama ay Diyos. Ano? Yung kabisado niyong verse. John 3:16. Okay. Mapoprove natin doon, sa verse pa lang yun, na sa Jesus Christ ay sino nga yun? Na ang Ama ay Diyos. Okay? Paano? Memorize natin. John 3:16. Ready? Go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. O, tingnan nyo Ulitin ko. For God so loved the world. Sino ang nagmamahal sa mundong ito? Yung God. Tama? Tapos, dahil sa kanyang pagmamahal, anong kasunod? He gave. Binigay niya. Sino? Yung kanyang bugtong na anak. Sino ba yung anak niya? Si Jesus Christ. Tama? Sino yung nagbigay ng anak? Yung Diyos. Tama? Yung Diyos may anak. Sinong anak niya? Si Jesus Christ. Okay? So, sa verse pa lang iyon, na John 3:16, we can prove that the Father is God. Amen? At marami pang verse dyan. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Okay, sa 1 Corinthians 8:6, yung binasa natin kanina, 1 Corinthians chapter 8, 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Okay. Nakita na po? Ready? Basahin natin. Go. But to us, there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. So sinabi sa umpisa ng verse 6, but to us, there is but one God. Merong iisang Diyos. Okay? Pero yung tinutukoy na iisang Diyos dyan, ano yung kasunod? The Father. Amen? The Father. Kaya huwag kayong malito na, iisa lang pala ang Diyos, Pastor. One God na kasulat. So sabi nyo, si Kristo ay Diyos. Si Jesus Christ ay Diyos. God the Father ay Diyos. Ilang Diyos na? Okay, makinig kayo maigi. Ang Diyos natin, iisa lang. Sabi ko nga sa inyo, meron tayong tinatawag na Trinity. Okay? One God in three persons. Yung tatlong persona na yon, yun yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. 3 in 1. Okay? Halimbawa, kumbaga sa kape. Kape tayo. Kape tayo. Bakit mainit nung sarap magkape? Ganun talaga ang Pinoy. 3 in 1. May kape kang nakita dyan. Ano bang kape? Kopi ko, halimbawa. Paano mo masasabing 3 in 1 yan? Merong asukal, merong creamer, merong kape. Tama? Pero ilang sachet yan? Isa. Pero yun yung 3 in 1. Tama? Kumbaga nandun na sa isa. Alam nyo, ganun din ang Diyos natin. Tama? So sabi ng ibang pilosopo, hindi, Pastor, si Jesus Christ ay Diyos, so ang Father ay Diyos, so ang Holy Spirit ay Diyos, so ilang Diyos na? 3. Ang ginawa nila, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Kaya 3. Ang gawin natin, 1 times 1 times 1 times 1. Ilan? Di ba? Diba? Ganun lang sa pilosopo. Sabi nila,
ang Diyos, sasabihin nila, pilosopo, Pastor, ang Diyos, iisa lang, di ba? Sabi niyo po, Pastor, oo, iisa lang ang Diyos natin. Pero bakit, Pastor? Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. Pastor, ilang Diyos na? Ilang Diyos na? Kung 1 plus 1 plus 1 plus 1, ilan? 3 nga naman, tama? 3. Pero bakit di natin gawing 1 times 1 times 1 times 1? Ilan? O, di ba? Di ba? Ganun lang yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga pilosopo. One God in 3 persons. Okay? Iisang Diyos. Pero may 3 persona. Ano nga yung 3 persona? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Banal na Espiritu. Amen? So, para hindi kayo malito. Okay, sinabi dyan, but to us there is but one God. Yung one God na tinutukoy dyan, ay yung the Father. Ayun ang sinabi, there is but one God, the Father. Okay? Tama nga naman, iisa lang. Okay, ganito naman. Mag-ingat naman tayo. Nakikinig po ang bawat isa? Mag-ingat tayo. Sabi dyan, there is but one God, the Father. Okay, tingnan nyo iisa lang ang ating Father. Kaya nga sabi sa Matthew 23, tingnan natin sa Matthew 23. Matthew 23, verse 9. Okay, kaya maigi tingnan natin. Matthew 23, verse 9. Okay, basahin natin. Nakita na po. Anong page dyan? Sa likod, nakita nyo na? Sa likod, anong page dyan? 470. 470. Okay, page 470 sa Blue na Bible. Okay? Matthew 23, verse 9. Okay? So, binanggit na natin kanina sa 1 Corinthians na merong iisang Diyos. Iisang Diyos in the sense na Father. Tama? So, iisang Ama. Okay? Yun yung God the Father. Okay, Matthew 23, verse 9. Okay? Basahin natin. Ready? Go. And call no man your father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. Okay, pakinggan nyo maigi Tingnan nyo. Ulitin natin. And call no man your father upon the earth. Sa Tagalog, huwag kang tatawag ng ama dito sa lupang ito. Call no man. Ano? Call no man your father upon the earth. Kaya dito sa lupa, makinig pa, tinuruan tayo ng Biblia o ng Panginoong Kristo na wala tayong ibang tatawaging father dito sa lupa. Pastor, paano yung tatay? Iba naman yung tatay sa laman. Iba naman yung father. Alam ko, may father ako. Diba? Iba naman yun. Pero sabi ng Biblia, call no man father upon the earth. Anong sinabi? For one is your Father. Huwag kang tatawag ng Father dito sa lupa sapagkat iisa lang yung Father natin. Sino? Yung Father na nasa langit. Pero makinig, sino yung tinatawag na Father dito sa lupa? Ayun, maliwanag ko. Basahin nyo nga ulit. Basahin natin. Ready? Kaya lang, sabayin ko kayo. Okay. Anong page, anong version? Verse 9. Okay, tignan nyo lahat may Biblia ba? Lahat may Biblia. Diyan sa likod. Yan, tignan nyo Basahin natin. Ready? Go. And call no man your father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. So, nasan yung Father natin? Nasa langit. Sabi dyan, call no man. Huwag kang tatawag ng Father dito sa mundo ito, sapagkat isa lang yung Father natin na nasa langit. Sabi ko nga sa inyo, hindi yung Father na tatay sa laman. Hindi yan. Ang point natin dito, meron bang tumatawag ng Father dito sa lupa? Sino yung mga tinatawag na Father dito sa lupa? Sino? Yung mga... Di ba minsan nakapasok na tayo sa isang simbahan, tapos tumatawag tayo ng Father? Di ba? Pero anong sabi ng Biblia? Call no man Father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. Kaya alam nyo ba, maling-maling katuruan din
na tayo ay tatawag ng Father, lalo na sa ibang simbahan. Di ba? Di ba lahat tayo nadali na sa ganyan? Ako, yun din ang tawag ko eh. Saan ka nakakita ng Father na wala namang anak? No, saan ka nakakita ng Father wala namang anak? Gets nyo, di ba? May nakakita ka na ng Father na walang anak? Hindi, ang Father, may anak yan, tama? Eh sabi ng Biblia, call no man Father upon the earth, for one is your Father. Kaya alam nyo, iisa lang ang Father natin. Yun yung nasa langit. Kaya kung tatawag tayo ng Father dito sa lupa, okay yan kung tatay mo talaga, tama? Kung Father mo na nasa laman. Pero yung Father na pupunta ka sa isang simbahan, tapos Father, yun ang mali. Kasi sabi ng Biblia, call no man Father upon the earth. Huwag kang tatawag ng Father dito sa lupa. For one is your Father. Iisa lang ang Ama natin na nasaan? Nasa langit. Nagets nyo po? Nagets nyo? Kasi sabi ng Biblia, tama? Kung wala sa Biblia to, pwede tayo magtawag ng Father. Diba? Pwede yun. Pero kasi maliwanag na wala sa Biblia. Tama? At winarningan tayo ng Biblia na, call no man Father upon the earth. Amen? For one is your Father. Kaya iisa lang ang Ama natin na nasa langit. Kaya kung tatawag sila ng Father dito sa lupa, yan ay hindi tama. Hindi po yan tama. Amen po ba? Amen? Kaya sabi ng Biblia, call no man Father. May mga upuan pa tayo dito, oh. Pasok kayo, mga ano. Ayan, dito sa loob. Ayan, pasok kayo dito sa loob kasi mainit dyan. Oo. Ayan, may mga upuan pa tayo dito. Pasok kayo dito. Ayan, para maganda tignan. Oo nga eh. Ayan. Ayan, very good. Pasok kayo dito kasi huwag nyo iligpit yung upuan. Huwag nyo iligpit. Ayan, ganyan lang. Ayan, pasok kayo. Ayan, para maganda tignan. Okay? Pasok kayo. Ayan. Jay, dito kayo, Jay, oh. Dito kayo. Jay, dito kayo, oh. May mga upuan pa dito. Sige, pasok, Jay. Dito kayo, Jay. Para maganda tignan. Sabi ko sa inyo, tataob yung bangka natin pag hindi balance eh, di ba? Pag marami dun sa dulo, di ba? Ganun lang yan, di ba? Para maganda tignan. Amen ba? Para organize tayo. Sa ano, alam nyo, sa ibang church, organize talaga yan. Di ba? Disiplina. Ganun din dapat tayo. Kailangan na-exercise natin yung disiplina. Amen? Para matuto tayo. Kung sa school nga di ba? Sa school, meron pang alphabetical order sa upuan, di ba? Pag hindi ka nakaupo doon, absent, di ba? So, ganun din dito. Lagyan ka natin dito, no, alphabetical. O, pag hindi nakaupo dyan, absent. No, ganun kaya gawin natin, no? Pero, buti na lang, hindi ganun dito, no? Pero syempre, kailangan organize. Hanggat may upuan pa, punuin natin dito sa harap. Amen? Punuin natin. Kaya, gets nyo? Kaya yun yung Father. Call no man Father upon the earth, for one is your Father. So, nagets nyo na. Kaya wag kayong tatawag ng Father sa lupang ito. Tawag kayong Father. Diba? Okay yung, sabi ko sa inyo, okay pag Father, yung Father nyo talaga. Sa laman, tama? Okay yan. No? Pero yung Father na pupunta ka sa isang simbahan at sasabihin mo, Father, sabi ng Biblia, call no man Father. Amen? Nagets nyo? So, yung maling katuruan na naman, nalaman na naman natin. Amen? Salamat talaga sa Biblia, no? Na talagang binubuksan yung kaisipan natin. Na may mga alam tayo dati na akala natin tama, yun pala, mali, ayon sa Biblia. Kaya pasalamat tayo, meron tayong salita ng Diyos. Amen? And then Ephesians chapter 1. Itong mga verses na binabasa natin, pinuprove natin dito that the Father is God. Kasi tapos na tayo sa Jesus Christ is God. Dito naman, the Father is God. Ephesians 1:3. Ephesians
chapter 1, verse 3. Okay. Sabay-sabay nating basahin. Nakita na po ba dyan sa likod? Nakita na? Okay lang kayo dyan? Baka mainit dyan. Okay lang. O sige. Ephesians 1, verse 3. Sabay-sabay nating basahin. Ready? Go. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Okay, so na-prove ulit natin, Ephesians 6:1, Ephesians 1:3, ano sabi? Blessed be the God. Yung Diyos na yan, ano nakasulat? And Father of our Lord Jesus Christ. Okay? Na-prove na naman natin. May question ba dyan? Wala. The Father is God. Okay? Sabi ko nga sa inyo, no question about that. Naniniwala tayo Jesus Christ is Father. Jesus Christ is God. The Father is God. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng pruweba sa Biblia. Tama? Kailangan natin ng ebidensya. So ito ang Biblia. Tignan natin. Para may ebidensya tayo. And then, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 6. Ephesians 4:6. Basahin natin sa verse 4. Ephesians 4, verse 4. Okay, ready? Go. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. No. One Lord, one faith, one baptism. Verse 6. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. O, sasabihin na naman ng iba, pastor, sabi dyan, one God, o. Bakit may God the Father, God the Son, na naman, no? God the Holy Spirit. So, ilang God na, pastor? So, 3 na. So, ginawa nilang 1 plus 1 plus 1 plus 1. Bakit hindi natin gawin 1 times 1 times 1 times 1 equals 1? O, di ba? Ganun yung ginagawa ng ibang pilosopo. Pero sinabi dyan, one God. Bakit isang Diyos? Kasi isa yung tinutukoy dyan, one God and Father. Okay? Isang Diyos. Yung Diyos na tinutukoy dyan, yung Father. So meaning, iisang Father lang naman talaga. Tama? Iisang Father lang naman talaga. Okay? Pero syempre, sabi ko sa inyo, one God in 3 persons. Yun ang pinaniniwalaan natin. One God in 3 persons. Ano yung 3 persona na yon? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen ba? So we prove that. And then in Luke chapter 10, okay? Siguro sa iba sa inyo, ang gagaling na magbuklat ng Biblia, no? Kasi lagi tayong bubuklat. Luke chapter 10, verse 21. Nakapasok na ba kayo sa ibang simbahan na puro buklat ng Biblia? Sino na sila nakapasok na puro Bible? Wala halos, no? Kaya dati pag magsimba kayo, upo lang. Tapos tingin-tingin lang. Bago ano sasabihin. Matapos, uwi na. No? Tapos bili-bili ng mga tindahan doon. Pero dito hindi, di ba? Pagpasok sa upuan, Bible. Basa-basa, buklat-buklat. Tama? Amen? Amen? Kasi dito, pag-aaral ito ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, ang church, pagpupunta tayo sa church, parang school yan, church. Amen? Parang school yan. Sa school, ano ba ginagawa natin pag pumunta tayong school? Nag-aaral. Anong pinag-aaralan natin? Maraming subjects eh. Ilang subjects na? Merong math, merong English, merong Filipino, merong science. Ha? Ano? Ha? Anong hele? Hindi ko na alam yun ah. TLE. Ano pa? AP. Alam niyo AP? Ano pa? MAPE. Ilang subjects ba? 8? Ha? Ilang subjects? 9. O, sabihin natin 9 subjects. Okay? Pero, pagdating naman dito sa church, iba naman. Tama? Ano naman ang pinag-aaralan? Bible naman. Tama? Bible. Kaya bawat punta sa church, no? Proud to be, may dalang Bible. Amen? Kaya bawat punta dito sa church, dapat proud ka na may Bible ka, no? Yung iba nga, nahihiya eh. Nahihiya, may dalang Bible.
dapat proud to be na may Bible tayo. Amen? Hindi natin kinakaya pag pupunta tayo sa church. Yung iba, titignan ka pa ng, ba? Pero alam nyo, maraming taong nakatingin sa atin. Na pag dumaan tayo dyan, saan pupunta yan? Sa church pupunta yan. Bakit? May Bible dala. Tama? Amen? Kaya alam nila, saan bang church yan? Doon sa looban, doon sa Bible Baptist Church. Kasi may dalang Bible. Pero kung ang dala, Esperanto, kung dala Esperanto, saan pupunta? Sa inuman yan. Ano ba? Kasi may nakitang alak. Pero ang dala Bible, sa church yan. Amen? So, proud to be tayo. Huwag tayong mahiya sa iisipin nila na, Bible pa. Ganun, parang, sa isipin na iba, parang awkward, parang OP, ma-OP ka. Pero hindi. Kasi ito, salita ito ng Diyos eh. Amen? Tayo mga Kristiyano, we are proud na meron tayong salita ng Diyos. At hindi natin ito ikinakahiya. Amen? Kung yung ibang tao nga, hindi nahihiya sa ibang dala nila. Tayo pa kaya, salita ng Diyos. This is powerful. Amen? Ito ay makapangyarihan. Kaya sinabi dyan, saan tayo? Luke chapter 10. Luke chapter 10 verse 21. Okay, Luke chapter 10 verse 21. Basahin natin. Ready? Go. In that hour Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. So sinabi dyan, sabi ng Panginoong Kristo, siya ay natuwa at sinabi niya, I thank thee, O Father. So meron siyang ama. Okay? Kasi yung iba kasi, sinasabi nila, ay ang ama ng Panginoong Kristo ay si Joseph. Di ba yan naman ang alam natin? Sinong ama niya dito sa lupa? Si Joseph. Okay? Pero huwag tayong masasanay na pag pumasok sa isip natin ang ama ay si Joseph, hindi dapat. Kasi ang ama talaga ng Panginoong Kristo ay nasa langit. Amen ba? So, nag-gets po natin. Okay? And then, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 3. Yan. 1 Peter 1:3. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Go. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, sinabi ulit dyan, blessed be the God. Sino yung Diyos? Yung Father. Sabi niya, no, the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, ang dami na natin binasang verses at marami pang verses na yan that we can prove that the Father is God. Amen? So, we prove Jesus Christ is God, the Father is God. And then, tingnan nyo, makikita natin na si Jesus Christ, ang Diyos Anak, ay binigyan niya tayo ng halimbawa na tayo ay dapat magpasakop. Amen? Magpasakop. Kumbaga, magpasakop sa kautusan, sa kagustuhan. Okay? So, si Jesus Christ, ang Panginoong Kristo, siya ay nagpasakop sa gusto ng Diyos Ama. Okay? Kaya nga sabi sa John 3:16 For God so loved the world. Dahil minahal ng Diyos ang sanlibutan, kasi makasalanan tayong lahat, papunta tayo sa impyerno. Anong ginawa niya? He gave His only begotten Son. Ipinadala niya dito sa lupa yung bugtong na anak niya. So, ang Panginoong Kristo, alam nyo ba, Jesus Christ is all-knowing eh. He is omniscient. What is omniscient? Ibig sabihin, all-knowing. Alam niya lahat ng mangyayari. Alam nyo ba, nung ipinadala ang Panginoong Kristo dito sa lupa, alam niya na masusugatan siya. Alam niya na pagbubugbugin siya. Alam niya na hahampasin siya. Alam niya na ipapako siya sa krus. Alam niya yon. Pero bakit niya ginawa? Kasi nagpasakop siya. Sabi nga ng Biblia, noong nag-pray siya sa Panginoon, talagang nung nag-pray siya sa Diyos Ama, talagang ayaw niya na
mapako sa krus kasi alam niya yung sakit, yung hirap na dadanasin niya. Pero ano ginawa niya? Sabi niya, nevertheless, thy will be done. Sabihin, kung ano kalooban mo, Ama, yun ang matutupad. Tingnan nyo sa Luke chapter 22. Luke chapter 22. Alam nyo, grabe yung dinanas. Sabi nga ng Biblia, habang nagpipray ang Panginoong Kristo, yung kanyang pawis ay parang isang dugo. Kasi alam niya yung mangyayari sa kanya. Alam niya yung hirap na dadanasin niya. Pero nagpasakop siya sa kagustuhan ng Diyos Ama. Luke chapter 22, verse 42. Luke chapter 22, verse 42. Okay, sabay natin basahin. Ready? Go. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So sinabi niya sa Diyos Ama, Lord, kung maaari lamang po, baka pwede niyong tanggalin itong nangyayari sa akin. Sabi niya, no, remove this cup from me. Kasi alam niya, yung mararanasan niya, sabi niya sa Diyos Ama, Lord, Panginoon, Ama, baka pwede mo namang alisin sa akin yung mangyayari sa akin na to. Pero ano sinabi niya? Nevertheless, not my will. Ganun pa man, hindi sa aking kagustuhan, hindi sa aking kalooban, but thine be done, bagkus sa iyong kagustuhan. Kaya ang Panginoong Kristo, siya ay nagpasakop sa gusto ng Diyos Ama. Tama? Gusto ng Diyos Ama na i-offer niya ang kanyang anak para sa ikaliligtas ng lahat. And then, alam ng Panginoon ang mangyayari sa kanya, pero nagpasakop pa rin siya. Tama? Yun ang tamang pagpapasakop. Parang sa atin yan, tayong mga anak. Kung anong gusto ng magulang sa atin, then magpasakop tayo. Amen? Kung gusto ng magulang sa atin, huwag kang magsuot ng ganyan. So, ano gagawin natin? Bilang anak, susunod. Tama? Kasi ang Diyos, ang Panginoong Kristo, siya ay nag-iwan ng halimbawa sa ating patungkol sa pagpapasakop. Katulad niya, nagpasakop siya sa kagustuhan ng Diyos Ama. Kasi yun ang Ama niya eh. So, ganun din naman sa atin bilang mga anak ng Panginoon. Anak ng Diyos tayo. So, ang masusunod sa atin, hindi yung sarili natin. Amen? Kundi yung kagustuhan ng ating Ama na nasa langit. Katulad nung ginawa ng Panginoong Kristo. Ulitin ko, alam ng Panginoong Kristo na masasaktan siya, pagbubugbugin siya, ipapako siya sa krus, masusugatan siya, kukurunahan siya ng tinik. Pero bakit niya ginawa yun? Kasi, yun ang gusto ng Diyos Ama. Ganon din tayong mga anak bilang mga Kristiyano. Or tayong mga anak, kung magpasakop tayo sa ating mga magulang. Ha? Amen? Magpasakop tayo. Pag sinabi ng magulang natin, magsimba ka, magsimba tayo. Amen? Palagay ko, wala namang gusto ang magulang sa atin na ikasasama. Tama? Lahat ng magulang, gusto nila na maging mabuti yung kanilang mga anak. Amen? Kasi kapag hindi tayo nagpasakop sa ating mga magulang, anong labas nun? Tayo ay nagre-rebelde. Tama? Kung anong gusto ng magulang, sinusuway natin. Di ba? Kaya minsan, pinapalo tayo ng magulang natin. Tapos pag pinalo tayo, tayo pang magrereklamo. Which is wrong. Kasi, kaya tayo pinalo. Kasi, hindi tayo nagpasakop sa kanya. Tama, mali yung ginawa natin. Tama? Kasi, sabi ko sa inyo, aanihin nyo yan balang araw eh. Pag tayo naman yung naging magulang, at kapag yung anak natin hindi nagpasakop sa atin, o di ba, anong mararamdaman natin? Anong mararamdaman natin? Masakit, tama? Ganon din naman yan sa Diyos. Amen? Tayo ay anak na ng Diyos. So, ang gusto sa atin ng Diyos ay magpasakop. Amen? So, ang Panginoong Kristo nagpasakop siya sa Diyos Ama. So, we prove, at ulitin ko, marami pa tayong verses dito sa Biblia na may puprove natin na ang Ama ay Diyos. Amen? Pag nagbasa kayo sa bahay nyo, marami pa kayong mababasa dyan, pero sa ngayon, iilan lang muna ang babasahin natin kasi mahabang time ang kailangan natin kung babasahin natin lahat ng verses. Pero yung mga verses na binasa natin, sapat na yon. Amen? Sapat na yon na malaman natin ang Father ay nag-iisa lang na nasa langit at siya lang ang tatawagin nating Father at na-prove natin siya ay Ama, siya ay Diyos at na-prove din natin na Jesus Christ is God. Next Sunday, ang ipoprove naman natin, the Holy Spirit is God. Amen?
So, salamat. Kasi sabi ko sa inyo, kung salita lang ako ng salita dito at wala tayong pruweba sa Biblia, pwede tayong hindi maniwala. Pero salamat, meron tayong basihan ang salita ng Diyos. Amen? Tayong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. And then, awit tayo ulit. Kanta natin. Ay manalangin naman naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa oras na ito. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa amin. Pagpalain niyo po Panginoon ang aming pong pagpapatuloy. Salamat Lord sa inyong mensahe sa aming Sunday School. We prove that the Father is God. Patawad po sa lahat na aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo pong harapan. Pagpalain niyo po ang aming pagpapatuloyan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.